Mga pulis bigong mahagilap ang kapuso actor na si Ken Chan. Nabigo ang mga awtoridad na may silbi kay kapuso actor Ken Chan ang isang warrant of arrest na inisyo laban sa kanya kaugnay ng kasong syndicated estafa. Ayon sa mga ulat, sinubukan ng mga pulis na magsagawa ng operasyon sa bahay ni Ken sa Quezon City, ngunit hindi nila siya natagpuan. Nang bisitahin ng mga operatiba ang kanyang tirahan, inalam nila na wala siya sa bahay at hindi makontak. Ayon sa ilang impormasyon, based na rin sa mga social media posts ni Ken, natuklasan na nasa New York siya kasama ang kanyang pamilya, kaya't hindi siya naroroon ng oras na iyon. Ang kasong syndicated estafa na isinampa laban kay Ken Chan ay may kaugnayan sa isang isyu ng panlilinlang at pagbabayad ng malaking halaga ng pera na ipinapalagay na hindi na ibabalik. Ayon sa mga akusasyon, ang kaso ay bahagi ng isang mas malaking scam na may kinalaman sa pagpapanggap ng ilang tao upang mang-alap ng pera mula sa mga biktima gamit ang mga pekeng transaksyon. Ang kasong syndicated estafa ay isang mabigat na kaso na may mga parusa ng pagkakulong at multa. Kasama sa mga inakusahang sangkot sa nasabing kaso ang ilang mga individual na umano'y nag-organisa ng scheme, ngunit sa kasalukuyan ay hindi pa malinaw ang buong detalye ng insidente. Sa kabila ng pagkakabasura ng unang pagsubok na may silbi ang warrant, patuloy ang mga awtoridad sa kanilang pagsubok na makuha si Ken Chan upang harapin ang mga akusasyong ito. Ayon sa ilang eksperto sa batas, maaaring magsagawa muli ng operasyon ang mga pulis sa oras na magbalik ang aktor sa Pilipinas. Isang isyu rin na lumutang ay ang kahalagahan ng koordinasyon ng mga ahensya ng gobyerno upang matiyak na ang warrant ay naipapatupad ng tama, lalo na kung ang isang tao ay wala sa bansa. Samantala, patuloy naman ang aktibong pag-update ni Ken sa kanyang mga social media accounts. Bagamat hindi direktang tumugon ang aktor hinggil sa kasong isinampa laban sa kanya, makikita sa kanyang mga post na nasa New York siya kasama ang kanyang pamilya. Sa mga larawan at videos na kanyang ibinahagi, ipinapakita ng aktor ang mga bonding moments kasama ang kanyang mga mahal sa buhay, na tila hindi apektado sa mga kontrobersya na naglalabasan. Gayunpaman, ang mga social media posts na ito ay nagbigay ng pagkakataon sa mga netizens na magbigay ng kani-kanilang opinyon ukol sa kasong kinakaharap ni Ken. May mga ilang tagahanga at supporters ni Ken ang nagbigay ng kanilang mga pahayag na nagsasabing malabong magkasangkot ang aktor sa isang krimen. At naniniwala silang may maling pagkakaintindi sa mga impormasyon. Ang ilang mga taga-suporta naman ng aktor ay nagsabi na hindi nila kayang maniwala na si Ken, na kilala sa kanyang mabuting imahe sa showbiz, ay maaaring magkaroon ng ganitong klaseng issue. Sa ngayon, wala pang opisyal na pahayag si Ken o ang kanyang management tungkol sa kasong syndicated estafa na isinampa laban sa kanya. Hindi pa rin malinaw kung paano magpapasya ang mga awtoridad kung patuloy pa nilang haharapin si Ken hinggil sa warrant of arrest o kung maghihintay na lamang silang magbalik ito sa Pilipinas. Inaasahan na magkakaroon pa ng mga susunod na hakbang na ipapatupad ng mga pulis sa mga susunod na linggo o buwan. Ang kasong ito ay patuloy na nagiging mainit na usapin sa social media at sa mga showbiz circles, habang ang mga detalye ng kaso ay patuloy pang nililinaw. Ang mga pangyayari ay nagpapakita lamang ng kahalagahan ng pagsunod sa mga legal na proseso at ang papel ng media sa pagpapahayag ng mga isyu sa publiko. Sa kabila ng kontrobersya, inaasahan pa rin ng publiko na ang mga awtoridad ay magpapatuloy sa pagtutok at pagpapalabas ng mga tamang impormasyon tungkol sa kaso.